Itong si Sir Ronald Llamas, talagang sinoplak ng matindi mga kababayan, etong si Sara Duterte. Ano po kasi mga kababayan, sobrang dami ng binitawang salita dito ni Sir Ronald Llamas na tatama talaga dito po kay Sara. Ano po, so ngayon pakinggan po natin etong balita na nakita po natin galing po sa teleradyo. I-play na po natin mga kababayan. Usapin muna natin ang isang batikang political analyst, former Secretary Ronald Llamas. Magandang umaga sa iyo, Sec! Good morning, Sec! Magandang umaga. Ano sabi dito ni Jesse? Sir Jake, baligtarin kaya natin yung sitwasyon. Sa kanya kaya sabihin yung ganong salita, ano kaya ang mararamdaman niya? Lalo na yung ama niya, maraming pinatumba na mga Pilipino. Kapag ka sa kanila sinabi, yung ganong salita, asahan mo na bukas, di ka na buhay. Pagka sa kanilang pamilya, mga kababayan mo binanggit yung ganong klase ng salita, at sila yung nasa kapangyarihan at presidente, asahan mo na, baka 2 to 3 days, baka baka lalabas ka na lang sa mga pahayagan, drug suspect ka, na nanlaban, na ipinatumba, na nabarel ng ating mga law enforcement. Baka ganun yung maging eksena mo sa publiko. Pinatumba ka na nga, siniraan ka pa. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Umaga, Alvin, Doris. Akala ko ipapadala mo sa akin yung may papadala kay Kamo sa akin. Oo nga, yung hinihingi mo, yung background. Ito, Lasa na. hindi mo sinabi saan ko papadala. Dito po ang bahay niya sa Anyway, Natasha. Sec, naku po, nagwawala na si Vice President Sara Duterte, Bumubula bibig. Partner, ito pwede mo sabihin na bumubula bibig. Oo Sec. nga eh. Sa Paul, si Sara, bumubula ang bibig mga kababayan. Ayon po kay Doris, pagpatuloy pa natin. Kumpleto na nga yung diskusyon nyo kanina eh. Wala na ako masyado idadagdag eh. Hindi, siyempre magmamatter yung sa'yo. Kami, Oo lang naman. kami. Oo. Miron, ikaw ang mas may bigat Correct. ang opinion. Ano sa palagay mo? Wag the dog ba ito? Medyo may kaunting ganon, no? Yung sabi nyo nga kanina, may kaunting diversionary dahil gipit na siya eh. Ang hirap sagutin ng mga tanong sa kanya, paano mo gagastusin yung 16 million sa 11 araw para sa safe house? No? Kaya nga mga kababayan, kahit sinasabihan tayo ng iba natin mga viewers na paulit-ulit na lang tayo sa pagdikdik natin, sa talakayan natin, na dapat sagutin ni Sara yung mga paggasta niya ng pera ng mamamayan, lagi pa rin nating sinasabi yan. Kasi unang-una mga kababayan, yan po talaga yung dapat maipaalam sa inyo kung paano ginagasta ang pera ninyo at kung saan dinadala ang pera ninyo at bakit kailangan pang gumawa ng mga ganitong klase ng eksena para lamang mailihis kayo sa tunay na dapat nyong malaman. Ano po, kasi unang-una ang taong bayan, ang marami sa mga kababayan nating Pilipino, especially yung nagtatrabaho araw-araw na nagbabayad ng tax tuwing sahuran, mga kababayan na kinakaltasan para sa kanilang mga tax, yan po talaga yung mas nakatutok po dito. Kasi nga naman mga kababayan, hindi po biro, lalo na kung ikaw ay OFW, hindi biro yung kinakalta sa inyo na mga tax. Kaya dapat talagang malaman nyo at karapatan nyo naman na malaman kung paano ginagasta ang pera ninyo at kung ito ba ay napapapunta sa maganda. Ano po, kaya nga lagi natin itong idinidikdik sa mga vlog natin na dapat sagutin mo na lang, Sara, ang kung paano ginasta ng departamento mo ang pera ng mamamayang Pilipino. Hindi yung puro iwas, puro drama, puro eksena yung ginagawa ninyo para lang mailihis ang mga usapin. Ito yung dapat pag-usapan at dapat masagot. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Napakaganda naman ng safe house na yun, no? Gagastos ka ng mga 1.5 million per day, no? Diba? At yung 125 million. So talaga hirap na hirap siya. Tapos yung mga investigasyon sa Quad, investigasyon sa Senate, ay talagang palapit na lang palapit sa kanila. Hindi ito yung mga hitman, ha? Ito yung mga nagplano mismo ng tokhang. Ang tumetestigo. Ayan, sabi nga dito nung isang nag-comment sabi ni Dolfo, nagpupuyat kami sa call center, kalaki ng tax, siya kung makagasta kapal ng muka. Kaya nga 'di ba, lalo na yung mga call center diyan, yung mga nagja-janitor, mga kababayan, yung mga sales lady na maghapong nakatayo, na tuwing sasahod, insenas katapusan, kinakaltasan ng tax. Kaya nga dapat malaman nyo kung paano ginagasta yung pera ng taong bayan. Kasi pera nyo yan, mga kababayan. Kaya nga pagka hindi tama yung investigasyon sa Senate, di ba lagi nating pinipinpoint
na dapat interest ng mamamayan yung pinag-uusapan dyan sa Senado, hindi interest ng KOJC, hindi interest nitong si Bato de la Rosa at ng mga Duterte. Dapat yung interest ng taong bayan kasi pera ng taong bayan yung ginagasta dyan at kailangan yung mga lalabas na batas makakatulong sa mga kababayan natin. Kaya nga kung titingnan natin sa ginagawa niyang pag-iwas, mas lalong naiinis sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na yung mga nagtatrabaho na kinakaltasan ng tax. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Laban sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Medyo matindi ito, no? At lalo na ay parating yung ICC. Matagal na natin pinag-uusapan ito. No? Pero hindi naman siya bago eh. Halimbawa, yung simula ng kanyang press conference, ito na yung kanyang dati pa na sense of entitlement. Di ba? Pinaliwanag niya paano siya nakumbinsi na tumakbo bilang vice-presidente. Hindi, kasi nga nag-apply nga daw kay PBBM. Yun yung totoo dyan, mga kababayan. Kaya sa naging VP ni PBBM, kasi nag-apply po siya kay PBBM bilang vice-presidente ni PBBM. So yung mga naghahanap dyan ng patunay, mga kababayan, eto yan. Baka sabihin ng iba, gumagawa lang tayo ng kwento, nag-iimbento lang tayo. Eto yan, yung video na yan na nag-a-apply siya bilang VP ni PBBM. Ayan no, panoorin nyo. Kung paano niya binola ang taga-Tacloban. Kasi nga naman mga kababayan, teritoryo pa rin ng mga Marcoses ang Tacloban. Kaya ganito na lamang katindi yung mga binibitawang salita ni Sara nung nag-i-speech siya sa harap ng mga taga-Tacloban. Ito, pakinggan nyo muna. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So hindi siya pinilit. Hindi siya pinilit ng mga Marcos, mga kababayan. Nag-apply siya kay PBBM bilang vice, mga kababayan, at pinili niya si PBBM bilang presidente at kanyang katandem noong 2022 kasi nga kita niya yung accomplishment ni PBBM bilang gobernador, bilang congressman at bilang senador, mga kababayan. So ngayon, yung mga pinagsasasabi ni Sara sa public, mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Kasi etong video niya, nung 2022 na nangangampanya siya, napakaliwanag naman na sinabi niya daw kay PBBM na siya yung gawing vice-presidente ni PBBM. So ibig sabihin, sila ang nanggamit sa mga Marcos, hindi sila ang ginamit ng mga Marcos. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yung kanyang kwento ay nagmamakaawa si presidential sister. Diba? Dahil kung hindi siya tatakbo, ay matatalo sila kay Leni Robredo. Usually, pag ganyan kasi, magbayad ka ng tao para siya yung magpaliwanag. Huwag na ikaw. No? Dahil medyo may sense of hiya naman tayo tsaka delikadesa. Nung kinikwento niya yan, no, na ang hinihingi niya ay yung defense portfolio at hindi binigay sa kanya at nagpromisa. Ito yung yung issue, mga kababayan, na kondisyones ni Sara Duterte, Malaki Buloy kay PBBM, na kung saan dapat pagka uuwi itong si Sara papuntang Davao, dapat nakasakay sa chopper, mga kababayan. Pera din ng taong bayan yung gagamitin doon. Ngayon, yung pangalawang hiling naman niya, ay unang hiling pala niya kay PBBM, kondisyonis niya, dapat maprotektahan, mga kababayan, yung tatay niya sa ICC. Sila, sa ICC, mga kababayan. Pangalawang kondisyones, di umano, dapat kapag uuwi siya ng Davao, kailangan naka-chopper. Ano po, yun yung kondisyones ata na hindi naibibigay. Kasi nga, mga kababayan, alam naman natin yung gastos dun sa chopper, pera ng taong bayan pa rin, yung gagamitin dyan. Pangalawa naman, mga kababayan, kapag kasi pinoprotektahan ng administrasyon, etong mga Duterte sa ICC, parang tinanggalan mo na ng karapatan yung mga pamilya ng naiwan ng mga taong nabiktima nung panahon ng Duterte administration. So dapat, kasi nga gusto ni PBBM, pantay-pantay, dapat makuha ng mga kababayang Pilipino po natin na nabiktima yung mga pamilya nila nung drug war nitong si Digong, yung hustisya.
Ano po, kaya nga kung makikita nyo, hinahayaan lang nating imbestigahan ng imbestigahan sa Quadcom, mga kababayan, yung mga pangyayari nung nakaraang administration. So yun ata mga kababayan ng ayaw nitong si Sara, kaya puro tira na lang ang ginagawa niya sa ating gobyerno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kanya na ipagamit yung helicopter para Yun. siya ay bumalik sa Diba? kanyang bahay sa Davao. Inagaw ng First Lady Ah. yung paggamit ng helicopter. Kung bakit yung mga ganyang bagay, ay wag na ikaw ang magpaliwanag. Iba Opo. na, staff mo, o kaibigan mo, o kalyado mo. Ano kung ikaw, parang Aagawin talaga yan ng First Lady kasi kung hindi tama mga kababayan at hindi naman importante, tapos gagamitin mo yung helicopter ng gobyerno para lang makauwi ka sa bahay mo at gusto mong magbuhay prinsesa, kahit sino talaga mga kababayan hindi matutuwa dyan. Kasi nga, siguro nakikita ng ating First Lady na yung normal na mga kababayan nating Pilipino, pagpapasok ng trabaho, sumasakay pa ng jeep, naghihintay pa ng na mapuno yung sasakyan bago makapunta ng trabaho, minsan alam niyo yung lumulusob pa sa trapikan mga kababayan at naiinitan diyan po sa EDSA. Samantalang etong si Sara gustong magpasarap buhay, kailangan pag-uuwi sa kanila, naka-helicopter pa na pera ng mamamayan yung gamit. Ano po, ipagpatuloy pa natin. masyadong matindi yung sense of entitlement mo. Pero hindi naman bago yan. Sabi ko nga kanina, dahil dati, di ba, galit na galit siya dahil binawasan yung kanyang 500 na security. Oh. Ginawang apat. May malalaman pa kayo dito mga kababayan, kung hindi pala ito napagtuunan ng pansin, magkakaroon pa pala si Sara Duterte dapat ng 700 million na confidential funds. Kung hindi lang napagtuunan ng pansin yung 125 million, baka magkakaroon pa siya ng 700 million na confidential funds nang hindi alam ng mamamayang Pilipino. Buti na lang na imbestigahan po yan sa Kamara. Kung hindi, patay na naman ang pera ng taong bayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Di ba? Yung kinunan siya ng video o picture sa airport, galit na galit siya. No? Ah. At yung Yun yung mga mga kababayan, nakasagsaga ng bagyong Karina na tumakas siya papuntang Germany para manood ng concert, di umano. Kumalat yung kanyang picture. Ano nangyari? Nanggalaiti siya, pagbalik niya kaysa magpaliwanag po siya, tinira niya yung mga flood control ng ating gobyerno, mga kababayan. tinanggal yung kanyang confidential fund na 750 million. Oh. Galit na galit siya. Sabi niya, yung mga Hindi pala 700 lang, 750 million yung confidential funds na tinanggal po sa kanya. Kasi nga, nagkabukingan na Mga kababayan, nagkabukingan na mali yung paggasta ng 125 million pesos, mga kababayan. Kaya tinanggal sa kanya yung 750 million, nanggalaiti siya. Mga kababayan, nagkapatong-patong na lahat. 'Di ba yung pagtanggal ng 750 million, tapos yung pagbawas ng kanyang security personnel, mga kababayan, tapos kung ano-ano pa, yung mga investigasyon pa ng Quadcom, nagsama-sama na yon. Kaya siguro napuno na itong si Sara at nawala na sa tamang pag-iisip, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. nagtanggal ay hindi makabayan. No? So ang dami niya sinasabing ganyan na medyo lumalabas yung kanyang sense of entitlement. Kaya hindi Tama. bago itong kanyang press con. Sec. Pero malaking bahagi rito, sabi nga ni Doris kanina, wala lang. No? Sabi Tama. niya, wala lang. Ito yung katauhan niya Gusto lang niya mag-press con, gusto lang niyang bumanat, pero mas matindi yung banat ngayon. No? Oh. Sek, ang galing mo, nakamonitor ka since the beginning. Pakinggan niyo yung sasabihin ni Sir Ronald Ali Llamas kasi may binanggit siya dyan na 40 years na daw siyang pero ngayon lang siya nakarinig na isang taong nagsalita, nahuhukayin yung bangkay ng dating presidente at itatapon sa West Philippine Sea. At tatay pa ng presidente yung tinutukoy. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Of our show. Kasi tinanong ko nga si Doris, anong pakay? Wala lang, gusto ko lang. Pero in hindsight, dapat pala hindi muna kinalaban ni Vice President yung si Pangulong Marcos because instead establishment ito hindi mo Tama. kinakalaban, Sila hindi ka nakaupo mananalo sa establishment. Dapat pala ginawa mo ito towards the end of the administration, yung lame duck na yung presidente. O yan, tingnan mo tuloy. You bear the brunt of the whole establishment. Exactly. Tama. Sabi ni Inay the Survivor, psychopath brat. Kaya nga po yung ganitong klaseng pag-iisip, mga kababayan, na kapag hindi na ibigay ang gusto, manggagalaite, maninira
magagalit, tapos magwawala mga kababayan, hindi po yan katangi-tangi na katangian ng pangalawang pangulo ng ating bansa. Kaya nga dapat mapabilis na agad yung impeachment po nito para hindi na po ito magkaroon pa ng posisyon sa ating gobyerno mga kababayan. Kasi pag naging presidente yan, kawawa ang bansang Pilipinas, puro pagwawaldas, pag-aaksaya ng pera at resources ng mamamayang Pilipino yung gagawin po niyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tama Alvin, dahil sabi ko nga, almost 2 years ago, ang magdidetermine ng political landscape natin, yung kanyang banat na tambaluslos kay Speaker Martin Romualdez, yung pinsan ng presidente. At simula nun, ay patindi ng patindi yung mga banat. Pero kahit ako, 40 years ko sa politika, hindi ko inaasahan na ganito katindi yung banat. Nahuhukayin yung iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos may mga usapin pa ng pupugutan ng ulo. Tapos ang daming Minwestra mura. pa. BS. 5 beses yata binanggit yung BS eh. 'Di ba sa press con? Tapos nung sinasabi mo na hindi ka sinisipon, malamig lang yung aircon, binanggit po ba na hindi ka gumagamit ng cocaine? Mga 2-3 beses. Diba? Correct. So mismo yung mga gano'n. Ngayon mga kababayan, ano yung sabi dito ni Sir Ronald Aliamas? 40 years na siya sa politika. Ngayon lang siya nakarinig, nahuhukayin yung bangkay ni former President Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Natatay pa ng ating presidente mga kababayan. Tapos tatanggalan ng ulo yung ating presidente. So kahit sino talaga mga kababayan, talagang sa buong kasaysayan ng politika dito po sa ating bansa, ngayon lang natin napakinggan yung mga ganyang salita kay Sara Duterte. Yung iba kasi ipapahukay lang, mga kababayan. Pero sa kanya, pagkahukay niya, itatapon niya sa West Philippine Sea na talagang kung makikita ninyo, halatang hindi pinag-isipan ni Sara yung mga binibitawan niyang salita. Hindi niya naisip na marami mga Ilocano ang magagalit sa kanya at hindi niya naisip na sobrang daming mga Marcos loyalists ang posibilidad mga kababayan na magalit sa kanya. At hindi niya rin naisip na yung mga DD-shit na dating Marcos loyalist na nagmamahal pa rin hanggang ngayon kay Apo Lakay, posibleng magtanggal ng suporta sa kanila dahil nga sa pinagsasasabi niyang hindi niya pinag-isipan. Ano po, kala ko ba sinasabi ng mga vlogger ni Sara, matalino si Sara? Ba't parang hindi ata gawain ng isang matalinong tao yung magbitaw ng salitang hindi pinag-isipan? Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang nangyari kay Oo. kami lang nangyari kay, ang sarap pa naman ng kwentuhan. Kaya nga, nag-freeze siya, pakitawagan ulit. Secretary Llamas, patingin nga ulit. Sek, ano nang sayang naman. Sek naman kasi magbayad. Ayan. Dapat 8 naman yung grade mo. Diba? Kung parang nakakahiya na sobra yung balat mo, tapos hindi ka naman ganun kagaling. Halimbawa, ito lumalabas ngayon na corruption sa DepEd. Yung 90,000 na deficit sa mga schoolhouses. Nung ikaw ay nag-resign, 160,000 na. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman banatan mo yung presidente. Di ba mga kababayan, nagbigay siya ng 1 score kay PBBM. Out of 10, 1 lang yung ibinigay niyang score sa pamamahala at pamamalakad ni PBBM bilang presidente. Kaso nga lang, ang problema, sinoplak siya dito ni Sir Ronald Aliamas. Ano po, ito pong si Liamas mga kababayan, hindi siya Marcos loyalist. Dilawan po siya na sinusuportahan niya ang gobyerno ni PBBM. Ngayon, ang sinasabi kasi dito ni Liamas mga kababayan, dapat ginawa mo man lang 8 yung bigay mo na score kay PBBM. Kasi nga naman mga kababayan, magbibigay ka ng 1, buti kung magaling ka. Kaso nga lang ang problema, wala nang ang accomplishment si Sara, siya pa may ganang magyabang. Yun kasi yung pinupunto dito mga kababayan Siya pa ang may ganang magsabi na 1 score lang yung ibibigay niya sa pamumuno ni PBBM. Ang tanong, may nagawa ba siya? Magaling ba siya mga kababayan? Di ba naghahanap nga tayo ng accomplishment niya, wala nga maipakita yung mga vlogger niya na may accomplishment mga kababayan itong si Sara. Tapos hindi niya rin napaganda ang DepEd at wala man lang siyang iniwan na accomplishment na tatatak sa lahat ng mga kababayan nating mag-aaral, especially yung mga estudyante. Ang tanging iniwan lamang po niya mga kababayan, dyan po sa DepEd ay puro sakit ng ulo ng mga estudyante. Bakit? Kasi mga kababayan, yung ipinamimigay na tablet, kung matatandaan nyo, nung panahon ng pandemic, saglip na sa estudyante na lang yon, ang nangyayari mga kababayan,
Kapag ka nasira ng estudyante yung tablet, hindi makukuha yung card. Kapag ka hindi na ipagawa yung tablet at kailangan pang ibalik sa ating gobyerno, mga kababayan. Kung titingnan natin, nung panahon na yon, maraming mga estudyante ang talagang namumroblema, mga kababayan, buhat nung yang si Sara ang naging sekretarya ng DepEd. Kasi nga talamak ang korupsyon, mga kababayan, at ang isa pa na pabayaan ng masyado ang DepEd nung panahon ni Sara. Wala man lang siyang iniwan na kahit na anong accomplishment. Tapos siya pa ang may ganang pumuna sa pamamalakad ni PBBM. Yung simpleng departamento ng DepEd, hindi nga niya na pagtagumpayan, di nga niya na paganda, di nga niya na pag-iwanan ng accomplishment. Yung pa kayang magyabang kay PBBM. Kaya nga kung titingnan natin, bago siya magyabang, tingnan niya muna yung kanyang sarili kung siya ba ay may nagawa bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Ano po, may nagawa naman siya ang magbulsa ng pera ng mamamayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Oo. No? Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente si Oo, BBM. yun ang statement. Ah. Hindi marunong Hindi maging marunong presidente. maging presidente. Mabigat yun, ha? Correct. Oo, pero sana naman magaling ka na maging vice president. Ama! Halimbawa, sa budget hearing, sana maipaliwanag mo naman paano mo ginastos yung budget mo. Imbis na papapalitan mo yung presiding officer. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n sa budget hearing na ikaw ay resource person, pinapatanggal mo yung presiding officer. So, maraming mga president setting. Ito si Vice President Sara Duterte. Pero ang pinakamatindi rito, yung kanyang Halloween message, no, na huhukayin ang ama at itatapon sa West Philippine Sea at may mga usapin pa na mga pupugutan ng ulo. No? Ikaw ba, Doris, ano ba ang iyong magiging costume sa Halloween? Pugot, ulo pugot. Sasamahan ko po siya sa paghuhukay. Ha? Madadala ako ng Ano ganyan. yung parang sa Shoemart ngayon, may bagong costume yung Beast Mode. Ganun ba? May maskara at saka may damit, ni Vice President Sara Duterte. Maka-Shoemart naman ang tanda, partner. Shoemart. Ay, SM. O mga bata. O mga bata, ano yun? Bago naman tayo, so 80s Oh, eh. guy. 80s. Sek, isa na lang, saan patutungo ito? Ito, pakinggan nyo to, mga kababayan na, kasi may mababanggit dyan si Sir Ronald Aliamas kung paano inilaglag ni Sara eto pong si Villar at saka po itong si Senator Amy. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Kasi malala na ngayon, partner. Sobrang May lala. ilalala pa ba Oo. ito in the future? Tingin ko, nasagad na ito eh. At saka sa isaya ng ating politika, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng atake eh. Pero dapat, kahit papano, sumagot naman yung presidente. Dahil ang binabastos. Wait lang, sagutin lang natin tong comment ha. Alam nyo naman, pagka may comment, mga kababayan, na kailangan bigyan ng liwanag, sinasagot natin yan. Sabi dito ni Saltek Benzar, manang-mana kay Sara. Ayan, tama lang yon na hukayin dahil sila ang nagpalibing. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng comment, mga kababayan, na bukod sa bobo na yung nag-comment, wala pa atang alam. Hindi po si Duterte. Eto, mga kababayan, to be cleared sa mga kababayan nating Pilipino. Hindi po si Duterte ang nagpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ang Supreme Court po mismo, mga kababayan. Ano po, yan po ay pinagbutohan ng mga tao sa Supreme Court at ang bumoto na pabor na maipalibing sa libingan ng mga bayani itong si former President Ferdinand Marcos Sr. Siyam, mga kababayan, ang bumoto, tapos ang hindi po bumoto 5. So kaya napalibing po sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. at hindi po si Duterte ang nagpalibing niyan. Supreme Court po mismo, mga kababayan, ang nagpalibing po niyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang binabarubal ay yung kanyang ama na. Kaya dapat hindi pwede yung no comment ng Malacanang. Kailangan may sagot din siya. Hindi lang dahil siya ay isang presidente, no, na magmumukha siyang mahina, kung hindi siya ay isang anak. Kailangan sumagot din siya. Si presidential sister tsaka si former Senate President Manny Villar, parang nilaglag ni Vice President eh. Bakit? Pakinggan natin. Kinuwento niya na sinabi niya ito kay Amy. Tapos si Amy walang sinabi, wala siyang sagot. Parang nilaglag siya nung kanyang BFF. Kaya nga, kasi mga kababayan, ngayon lang tayo makakakita na ito pong si Senator Amy Marcos, anak ni former President Ferdinand Marcos Sr.,
tapos binastos yung kanyang tatay ng kanyang BFF, hindi niya kayang soplahin yung kanyang BFF. So parang ang lumalabas dito mga kababayan, takot si Amy Marcos kay Sara Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung sinabi ito ni Sara ng lantaran na binanggit niya ang pangalan ni Senator Amy Marcos, marami sa mga Marcos loyalists ang nagsabi na dapat man lang daw sinopla ng kaunti or pinitik ng kaunti ni Senator Amy etong si Sara, kasi nga naman tatay na po niya yung pinag-uusapan. Ano po, 'di ba, kung titingnan nyo sa mga binibitawang salita ni Senator Amy, kapag ang pinag-uusapan ng kanyang tatay, napakagaganda ng mga message niya sa kanyang tatay at yung mga memories daw niya sa kanyang tatay at mga itinuro sa kanya ng kanyang tatay. So ngayon, kung talagang mahal mo ang tatay mo, dapat pinitik mo man lang si Sara ng konti. Kahit pa sabihin kaibigan mo yan, pag binabastos na yung tatay mong namayapa na at nananahimik na, dapat hindi pwede sa'yo yan. Kahit sino mga anak ang tanungin natin dito sa bansang Pilipinas or kahit na sa ibang bansa, na kapag ka binastos yung kanilang magulang, tanungin nyo kung okay lang sa kanila, ang isasagot hindi. Baka nga masuntok pa mga kababayan. Etong si Senator Amy, ang bukod tangi na binastos na ng kanyang kaibigan, yung kanyang tatay, mga kababayan, siya lang yung bukod tanging tahimik at hindi man lang magawang pagsabihan yung kanyang kaibigan na bumasto sa kanyang tatay. Ano po kaya dun sa point na yon na binanggit ni Sara yung pangalan ni Amy Marcos, dun po sa press con mga kababayan, dun pa lang inilaglag na ni Sara etong si Senator Amy sa mga Marcos loyalists at mga Ilocano na sumusuporta at nagmamahal kay PBBM. Kay PBBM at saka kay former President Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tapos si Manny Villar, nag-advise pala sa kanya na siya ay tutugisin kahit saan siya pumunta. Yung anak ni Manny Villar, nasa administration slate. So kakaunti na lang ang kaibigan ni Vice President, tinlaglag pa niya. So parang ang sinasabi kasi dito mga kababayan, inimbrihan na agad ni Manny Villar etong si Sara Duterte na kapag ka hindi tumigil na batikusin ng gobyerno ni PBBM, kahit saan magtago etong si Sara, tutugisin ito ng administrasyon ni PBBM. So doon pa lang sa sinabi ni Sara na yon mga kababayan, talagang inilaglag din niya sa administrasyon ni PBBM etong si Manny Villar. Sa bagay mga kababayan, kung makikita nyo, yung loyalty at pagiging kaibigan nitong si Cynthia Villar dito kay Duterte, nananatili pa rin naman. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba, doon sa issue ni Kibulok, lumabas yung mga pro-Duterte at hindi. At lumabas yung mga pro-Kibulok at hindi, mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, yung loyalty kasi nitong mga Villar, mga kababayan, hindi naman pure kay PBBM. Hindi naman talaga totally kay PBBM. Kung hindi, yung loyalty nila, kay Duterte pa rin. Kung may katotohanan man, etong balitang ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya doon ako nagulat din Ba't nilalaglag niya yung kanyang mga kaibigan? Opo. No, dito. Oho. Pero inuulit ko, dapat sumagot man lang ang presidente dahil ama na niya ang binabastos. Right. Alright. Diba? Sek, bago ko makalimutan. Naman siyang hindi... Opo. Oo. Yun pong kay dating VP Leni Robredo, mayroon po namumuo na pilgrimage to Naga. Ang last partner na nag-pilgrimage doon, si Marcoleta. Kanain mo yon? Ay, sorry ang aking puso. Ano sa palagay mo? Anong tingin mo? Anong take mo doon sa mga nag-pilgrimage kay Leni Robredo? Siyempre, ikaw, Doris, kung dadalawin ka sa bahay mo, no? Kahit ang mga kalaban mo, siyempre ikaw ay hospitable naman. Tatanggapin mo naman sila, di ba? So, tingin ko, wala naman masyadong politika yan. Mas hindi lang niya kayang itaboy yung mga dadalaw sa kanya. Kung ako yan, pwede ko itaboy. Pero yung iba kasi, hindi ganun yung karakter di ba? Opo. Ako, pwede kong asarhan yung pintuan, tapos magtatago ako sa puno ng nyug, no? Bahala na kayo. Pero si Leni Robredo, hindi ganung klase. So, kanya-kanyang tao yan Pero hindi ko yan lalagyan ng political objective. Tingin ko walang ganon. Alright. Okay, Mas sige. kanya hospitality. Okay, thank you, Sek. Maraming So yan, maliwanag mga kababayan sa mga pahayag na binitawan dito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, talagang isa yung pinakatumatak sa atin dito Sana bago punahin ni Sara Duterte, etong si PBBM, sana tingnan niya yung sarili niya.
Kasi unang-una, hindi ka na nga magaling na vice presidente, bukod sa hindi ka na nga magaling, mayabang ka pa, tapos napaka-feeling entitled mo pa. Yan ang ikababagsak ni Sara Duterte pagdating po ng araw. Lalo na kung pinapangarap niya na maging presidente ng ating bansa. Ano po, dahil kung titingnan natin, since inilalaglag na niya yung mga kaibigan niya katulad ni Villar at saka nitong si Senator Aimee, baka dumating yung araw na ubos na yung kanyang political alliance, mga kababayan. Baka wala na siyang maging kaibigan pagdating sa politika at tuluyan na siyang bumagsak. Kasi kung nangangarap siya maging presidente, dapat hindi niya ipinapakita na may diferensya, mga kababayan, yung kanyang pag-iisip sa harap ng publiko. Kasi pagdating ng araw, taong bayan pa rin ang magdidesisyon kung dapat pa bang pagkatiwalaan etong si Sara or hindi na. Pero ngayon, gaya nga ng sinasabi ko nung nakaraan, kapag ka ang binangga niya ay interes ng mamamayang Pilipino, which is dapat malaman yung patungkol sa paggasta ng pera ng taong bayan, yan ang ikababagsak niya ng malaki. Kasi taong bayan po ang nagluluklok sa isang politiko at taong bayan ang pumipili ng tao na dapat mamuno sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya kung tatakbo si Sara bilang presidente sa darating na 2028, asahan po natin, mga kababayan, malabo ng manalo yan. Kasi ngayon pa lang pinapatunayan niya na walang kahit na sino man ang pwedeng magtanong kung paano niya ginasta ang pera ninyong lahat. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin na kung saan, mga kababayan, eto daw pong si Sara Duterte, kaya daw po sumabog ng ganon, kaya daw po ng galaite, mga kababayan, kasi nga masyado daw pong nausig ng husto. At yan po, kaya daw po masyado nausig ng gusto, kaya nasukol at nagalit. Yan po ay galing kay Cynthia Villar mismo. Kasi nga kung makikita nyo, di ba idinawit nga ni Sara yung mga Villar, mga kababayan, at sinabi nga niya na pinayuhan siya ni Manny Villar na tutugisin siya ng gobyerno kapag ka nagpatuloy yung mga pagbatikos niya kay PBBM. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, etong komento ni Cynthia Villar patungkol po sa mga pinagsasasabi nitong si Sara. Ano po, so i-play na po natin. Asher, ano ang mga puntong sinabi ni Senator Cynthia Villar kaugnay sa mga naging pahayag ni VP Sara noong Biyernes? Ella, nakita pa lang sa mga pahayag ni Senator Cynthia Villar, ito nga mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Diyan pa lang yan doon sa mga balita kanyang nakita. Kaya wala pa rin siya anyang detalye kaugnay sa mga ito, particular na sa mga pambabatikos nga ng ikalawang Pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Wow. Para kay Senador Cynthia Villar, ayaw ng lahat ng conflict dahil mahirap ito. Hindi niya kailangan ang hindi pagkakasundo sa pamahalaan dahil marami ng problema sa bansa at hindi dapat anyang mabinbin ang mga solusyon sa mga problema. Gayunman, Kaya nga, kasi kung titingnan natin, mga kababayan, sa dami ng ginawa nitong si Sara Duterte, hindi naman talaga nakatulong sa Pilipinas yung mga binibitawan niyang pahayag at paliwanag. Ano po, lalo lang nakakasama sa Pilipinas at lalo lang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa sambayan ng Pilipino yung mga pinaggagawa nitong si Sara. Alam niyo, kung tutusin itong si Sara, hindi siya naging parte ng solusyon. Naging parte siya, mga kababayan, ng pagkakahati-hati ng dibisyon dito po sa ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. sa palagay ng mambabatas ay hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Ito ay dahil nasa right policy naman anya ang ekonomiya at hindi masyado itong politikal. Bagaman may epekto anya ito sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. So parang kasalanan pa ng Quadcom. Parang kasalanan pa ng Kamara, mga kababayan, na masyadong ginalingan ng Kamara ang pag-iimbestiga nila dito sa confidential funds nitong si Sara Duterte, kaya nang galaite itong si Sara at napuno, mga kababayan. So parang ang dating kasi dito sa sinasabi ni Senator Cynthia Villar, masyadong na-prosecute itong si Sara, masyadong naimbestigahan
Kaya daw po nagalit, sumabog ng galaite, mga kababayan, at tumira sa tatay ng presidente. Parang ganun kasi yung tinutukoy niya dito. So kasalanan pa pala ni Congressman Luistro, mga kababayan, dahil masyadong ginalingan ni Congressman Luistro ang pagkalkal at pag-iimbestiga dito sa paggasta at pangungurakot, mga kababayan, di umano nitong si Sara Duterte. Ngayon ipagpatuloy pa natin. But sana magbati na lang para walang problema. Nako. Ella, kasalukuyan ngayon nagsasagawa ng press conference si Senador Aquilino Coco Pimentel III at para sa kanya ay nababahala siya para kay VP Sara. Anya, ang mga pahayag niya ay hindi karaniwan at sa kanyang palagay ay dapat kumausap siya ng isang profesional o mga kamag-anak. Gayunman tinitingnan niya ito sa positibong paraan dahil nagsisilbi naman na ang mga kritiko ni VP Sara na check and balance sa pamumuno. Masyado kasi talaga, mga kababayan, sa totoo lang, masyadong magaling mag-imbestiga ang Congress. Ano po, sa sobrang galing ng Congress, mga kababayan, lahat ng mga itinatago ni Sara at ng pamilyang Duterte, lumabas lahat. Yung mga ginawa nilang anomalya, di umano, mga kababayan ha, yung mga ginawa nilang mali, lahat lumalabas eh. Hindi lang naman kasi, mga kababayan, Quadcom yung nagsasabi niyan. Ang nagsasabi po mismo niyan, yung mga testigo na inutusan ni Duterte dati, mga kababayan, hindi lang yung basta mga testigo at yung sa confidential funds, mga kababayan, na paggasta nitong departamento ni Sara, dokumento mismo yung nagsasabi na talagang ganito yung ganyan, may mga disallowance, mga kababayan, may mga ipinababalik ang COA na pera ng mamamayang Pilipino. Mismong dokumento kasi ang nagsasabi, kaya nga hindi makasagot at hindi makapagpaliwanag etong si Sara kasi alam niya, kahit anong paliwanag niya, dokumento na yung nagsasabi na naging abusado sila sa paggasta ng pera ng mamamayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Uno ni PBBM. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. O yan, maliwanag, mga kababayan ha. Alam nyo naman yung binitawang salita nitong si Senator Cynthia Villar. Alam naman natin kung para kanino yung kanyang binibitawang salita. Ano po, parang ang dating lang kasi kasalanan pa ng Quadcom, kasalanan pa ng Kamara, kung bakit sobrang galing nila mag-imbestiga at lahat ng baho ni Sara lumabas.